Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Sinalanta ng buhawi itong Sitio Dungunan sa Barangay Kasagi dito sa bayan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro. At ilang mga kabahayan ang nasira, no? Dahil sa lakas ng hangin. Isa na itong bahay na ito na kita nyo naman halos lahat ng bubong or bahagi ng mga bubong niya talagang natangay na, no? Ng malakas na hangin. Actually, 17 bahay ang total bilang at 2 manukan ang talaga nasira dito sa lugar. Nagkalat pa nga yung mga puno at iba pa mga halaman dito na halos nagtumbakan na rin dahil nga sa lakas ng buhawi. Kahapon, mga bandang 2:00 ng hapon, no? No? Wala na talagang bubong. Yung pinaka bahay at dito sa loob, pasukin natin yung bahay ni Nanay Epi. Si Nanay. Nanay, nandito po kayo, makikipasok po kami. So dito, si Nanay Epi, ayan, isa siya sa mga dito nakatira. Nanay, halika po dito, sa kasi tatay, nasan kaya? Pakita ko lang muna sa inyo mga kapatid. Ito yung kwarto nila, para tayo nagsugod bahay na dito. Dahil wala na halos bubong, no? Dito sa kabila, wala na. Tinangay na yung pinakabubong. Kagabi umuulan pa dito, pinasok na ng tubig itong pinaka lugar. Dito raw sa pader na ito, kumapit na lamang yung si Nanay Epi at kanyang anak nung kasagsagan ng malakas na hangin. Buti na lang yung pinakabubong sa tapat niya, hindi naman tinangay. Habang yung asawa ni Nanay Epi dito daw sa likod ng pintuan nagtago. Unfortunately, si Tatay Teddy yung tatay. Ayan, pakita mo, meron siyang sugat po dito sa bandang mata. Ano nangyari dyan? Tama po ng kahoy na tipak. Bumagsak? Bumaksak. Ito si Nanay. Nay, i-describe nyo nga sa amin, gaano kalakas yung buhawi na yun? Saka, paano yung naririnig nyo? Ikwento nyo nga sa amin. Namalay na lang po namin talaga, parang nahabong po sa likod bahay po ang hangin na pagkalakas-lakas. Sinlakas ng... Para pong may bumaba, para pong sa may parang, kung hindi namin kita, at dinig namin, parang may helicopter na hangin. Ganun kalakas. Mm. Tapos so doon kayo natakot sa ugong. Tapos, pagkatapos po noon, dinig na namin na may naglalangot ng mga yero. Ito na po pala ang aming bahay. Tapos nakita nyo yung mga gamit nyo kanyo. Na lumilipad na po yung mga kaldero palabas. Tapos, Sige yun po. Yapos ko po yung aking anak at inisip ko po baka kami ilusot na po din sa bubong. Baka kayo akin nakataas, no? Balita ko, birthday nyo pa naman kahapon. Opo, birthday po. 59 po. Naiiyak po kayo. At hindi mo, parang pangalawang buhay na po ito eh. Na nangyari, kaya po kahit gabi pagising na umaga, naiyak po. Pero sa pasalamat po sa Panginoon, binigyan kami ng pangalawang buhay. Tama. Sige ho, Nanay. Ayan ngayon, narinig nyo pa yung langit-ngit ng mga yerong nakakabit, no? Kasi nga, meron pa naman, pero malakas pa rin ho yung hangin dito sa lugar. Awa ng Diyos, medyo umaaraw na, umaaliwalas na yung panahon. Pero kasi kapag nagpatuloy yung pag-ulan, mukhang hindi sila makakatulog dito sa kanilang bahay. Dala nga ng halos nasira ng mga bubong. Nakatutok naman ang lokal na pamahalaan at barangay dito sa mga naapektuhan ng buhawi, no? Mukhang nakatakda rin nagbigay ng financial assistance or shelter assistance para nga at least mapagawa ulit ang kanilang mga nasirang bahay at yero, pati na yung mga iba pang mga bahay doon sa area. Ang sabi ng mga residente, tumagal daw ng mahigit 5 minuto or hindi bababa sa 5 minutes itong buhawi. Nagsimula lamang sa malakas na hangin hanggang sa nakita na nila yung pag-ikot na tumutok talaga sa mga bahay at mga halaman at puno dito sa lugar. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.